Okay, God's morning po mga kapatid. Muli sa ating araw ng Lunes. Ngayon po ay August 4, 2025. Ay muli sa ating daily devotion. Tayo po ay tutungo sa Matthew 4 verse 4. Isa sa mga popular verses ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi nga, dito sa ating talakayan, tayo po ay sasamahan ng aking partner, aking may bahay, aking wife para sa ating pagbasa at sa ating upang tayo po ay pangunahan sa ating opening prayer para po sa ating devotion na ito. At sa muli, atin pong God's morning muli mga kapatid. Tayo po ay babasa sa Mateo 4 verse 4. Sumagot si Jesus, nasusulat, ang tao'y hindi lamang sa tinapay na bubuhay kundi sa bawat salitang nagmumula sa Diyos. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Ama, maraming salamat po sa panibagong umaga na pinagkaloob mo sa amin. Panginoon, samahan mo po kami, Panginoon. Ang bawat isa sa amin, bigyan mo po ng kalakasan ng katawan at kalusugan nang sa ganon ay mapaglabanan namin kung ano man ang aming kakaharapin ngayong araw na ito, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa patuloy na pagbe-bless sa bawat isa sa amin, sa patuloy na pagmamahal na ipinagkakaloob mo sa amin, Panginoon. Patawarin mo po kami sa aming mga nagawang kasalanan, O Lord. Patnubayan niyo po ang bawat isa. Ganon din po sa aming mga matututunan ngayon na iyong mga salita. Panginoon, bigyan mo po kami ng kalooban niyo po kami ng Holy Spirit na makakaunawa ng lahat ng ito at nang sa ganon ay amin pong malakaran o magawa sa mga susunod na araw o sa araw na ito, Panginoon. Maraming salamat po. At sa lahat po ng mga may sakit na rinig ng iyong mga salita, kagalingan po ang aming hiling sa bawat isa sa kanila, Panginoon. At ang pagpapala mo po ang mamuhay sa kanilang katawan. Sa ganon ay makagkaroon sila ng kaginhawahan, Panginoon. Maraming salamat po. Ang lahat po ng ito ay aming ipinapanalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. So, salamat. At sa ating pong pag-aaral ang ating devotion niya. So, dalilinawan ko lang. Okay. Ayan. Medyo malinaw na. Okay. So, sabi nga po doon sa ating binasang talata, sa Amplified Version, but Jesus replied, "It is written, and forever remains written, man shall not live by bread alone, but by every word that comes out of the mouth of God." Sabi nga ay napakahalagang paalala nito sa ating buhay. Imagine po natin na nasa gitna tayo ng wilderness o yung sabi nga ay at parang na-stuck tayo sa disyerto ng problema, pagod o maaring pagkabigo. Yung pakiramdam po na parang wala ng pag-asa at ang gusto mo na lang ay sumuko. Dito po sa Matthew 4 verse 4 ay itinuturo po sa atin at paalala po sa atin na ating Panginoon Hesus ang ultimate response sa ganitong mga pagkakataon. Sabi nga, ulitin po natin, isang ultimate response ng ating Panginoong Jesucristo at itinuturo niya sa atin, man shall not live by bread alone, but by every word of God. Tayo ba ay namumuhay sa salita ng Panginoong Diyos? Ang ating bang pamumuhay nito ay naayon sa kung ano ang itinuturo ng Biblia sa ating buhay? Siguro lifestyle check tayo o tingnan natin yung ating pamumuhay na ayon ba sa Biblia ang ating pamumuhay, sa ating pagpapatak sa ating relasyon sa ating pamilya, trabaho, kaibigan, kapitbahay o anumang relasyon, anumang desisyon, anumang sitwasyon.
Naka-inline ba tayo sa salita ng Panginoon Diyos? Ang tanong na paano natin may a-apply ito sa modernong panahon, na lalo na sa mundong ito na puno ng stress, sabi nga may mga instant gratification at takot sa future. No? Paano natin may apply? No? Balikan po ulit natin yung background at ng ating talata. No? Sabi nga ay siguro isang tanong doon, bakit nasa disyerto ang ating Panginoong Hesus? No? Bago mangyari po ang ating binasang talata sa Matthew 4 verse 4, ay ang ating Panginoong Hesus po ay nag-ayuno ng 40 days and 40 nights. Imagine ninyo, hindi siya kumain ng anumang tubig o hindi siya kumain ng anumang pagkain, no? Tinapay man yan o anumang solid foods or ng tubig, no? O minom. Siya po ay nag-ayuno. Ibig sabihin po niya, nag-fasting po siya. Balikan po natin yun, doon sa verse 2. No? Sabi po doon sa verse 2, Matthew 4 verse 2. Matthew 4. Verse 2. Siya'y nag-ayuno sa loob ng 40 araw at 40 gabi, kaya't siya'y nagutom. Imagine niyo, ang ating Panginoon Diyos, dahil siya ay, at the same time, siya ay Diyos, at the same time, 100% din siyang tao, no? At dahil meron siyang laman, no, nagutom siya. No? Dahil sa kanyang kagutuman, yun po, no? Sabi nga, gutom, pagod, at sabi nga ay physically mahina po ang ating Panginoon Kristo by that time. Sabi nga, that's 40 days and 40 nights. No? Pero, dito, ang ating Panginoon Kristo, tinukso ng diablo. No? Tungayan natin yung verse 3. Sabi niya doon, dumating ang diablo at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo ngang tinapay ang batong ito. Ganyan, no? Yun yung tukso doon, no? Pag tayo ay nangihina, no? Lumalapit yan. O doon sa bagay nito. Ibig sabihin, yung laman natin, our flesh, ay doon dumarating pagka tayo ay nangihina. No? Ang temptation, no? Sabi dito, ay sabi nga ay doon sa punto na yon, ano yung temptation na ginawa sa ating Panginoon Kristo? Dahil alam ng diablo na siya ay Diyos din, no? Ang temptation doon, no, ay gamitin ang kanyang kapangyarihan para sa sariling pangangailangan imbes na magtiwala sa plano ng Ama. Imagine niyo si Jesus Christ, He is all power. All power siya. Kaya niyang gawin yung tinapay yung bato. Kaya nga tinukso siya eh. Pero instead of that, makikita po natin, hindi po siya nagpalin lang doon. No? Sabi nga, mas pinili niya na magtiwala sa kalooban ng Ama. At sa buhay natin, ano kaya yung temptation natin? No? Katulad sa aral na ito na tinuturo sa atin ng Panginoon. Pero ang ganda po ng sagot ng ating Panginoon Sus. No? Doon sa verse 4. Ulitin ulit natin. Balikan lang ulit natin yung ating Matthew 4 verse 4 doon sa sumunod. No? Sabi niya doon, no? Sabi niya po doon sa sandali ha. Ha? Sabi niya po doon, sige, ito na raw. Siya na raw. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, ang tao'y hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Yun. The word is, it is written. 3 words. It is written. Yan po sabi niya. Ginamit niya ang salita ng Diyos. At sabi nga, ginamit niya ito bilang sandata laban sa tukso. Kahalintulad din po yan na sinasabi doon sa Deuteronomy 8 verse 3.
Sabi po doon sa Deuteronomy 8 verse 3. Tinuruan nga kayong magpakumbaba, ginutom niya kayo bago binigyan ng mana, isang pagkain hindi ninyo kilala ni ng inyong mga ninuno. Ginawa niya ito upang ipuunawa sa inyo na ang tao ay hindi lamang sa tinapay nabubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ni Yahweh. Hey, so paano po nangyari yun? Di ba? 40 years, no? Di ba? 40 years naglakbay ang mga Israelita after nilang makalaya. No? At doon, gabi at araw, nagpo-provide ang Panginoon. Mana, pillars of cloud, everything. At sa parehas na kaparaanan ng Panginoon, through His flesh itself, no, bilang Diyos, ipinakita niya ang katagumpayan ng pagkakamali ng mga Israelita sa panahon. Diba? Puro reklamo ang mga Israelita. 40 years. Sabi nga, 40 years, walang tigil ang ingay ng mga Israelita. Sumigaw daw ng baboy ngayon sa Bible study, pero ang sinisigaw daw po doon ay biro lamang po. Kailan nyo kami pakakainin ng karne? Yun. Kailan nyo kami papakainin ng karne? Ang daming reklamo, no? Ang daming dahilan. That's 40 years. And the same thing na ginawa ng Panginoon to show us kung paano mapaglabanan ang tukso. Paano mapaglabanan ang kahinaan. Kung paano. No? Sa word, it is written. At sa kaparehas na paraan, no? Doon. Pinakita ng Panginoon na siya ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Na sa ating kapanahunan ngayon, ay siya rin gagawin ng Diyos. Dito natin makikita ang dalawang bagay. Ang una, ang disyerto ay isang testing ground ng pananampalataya. Take note nyo na po. Ang disyertong ito yung mga, sabi nga, ikawalan ng pag-asa, anumang disyerto na nadadanasan mo yung pagsubok, maaring financial, yan po. Para sa ating Panginoong Hesus, ito ay paraan ng Diyos para ihanda siya sa kanyang ministeryo. Para sa ating mga, sabi nga ay may nasa wilderness moment natin, nasa wilderness moments natin, ito ay opportunity para patunayan kung saan nakasalalay ang ating tiwala. Tayo ba ay nagtitiwala pa rin sa Diyos? Kaya nga paalala sa atin, in our wilderness moments, sabi ng Panginoon sa Isaiah 41 verse 10, Ako sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Amen. Sa wilderness moments, madalas tayong natatakot at nag-aalala. Lalo na pag nandiyan na si Judith. Ito talaga si Judith na ito. Pero, sinasabi po ng Diyos na hindi tayo nag-iisa. Ang kanyang presensya ang siyang nagbibigay ng lakas at tulong. Ang pagtitiwala natin sa ating Panginoong Diyos sa gitna ng mga pagsubok ay nagiging isang paraan upang maranasan ang kanyang kapangyarihan at kabutihan. Sabi nga po doon sa isang napakapaboritong verse din ng lahat, doon sa Psalm 23, verse 4. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan sapagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang. Amen. Maganda nun. May mga pagkakataon po sa ating madilim at mahirap na dinaranas, ay may kalaki pa rin pangako ang Diyos. Ang Psalm 23 verse 4 ay nagsasabi na kahit sa pinakamadilim na bahagi ng ating buhay, kasama natin ang Diyos. Ang pagtitiwala natin sa Kanya ay nagbibigay ng kapanatagan at lakas upang
harapin natin ang anumang hamon sa ating buhay. Nasabi rin po sa atin ng James 1 verse 2 hanggang 4. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. 3. Dapat ninyong malaman na napapatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. 4. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo maging ganap at walang pagkukulang. No, marami ang ayaw dyan. Marami ang ayaw na sinusubok sila. Kasi ang gusto lang ay puro hayahay ang buhay. No? Tandaan po natin, ang wilderness moments ay hindi lamang mga pagsubok, kundi mga pagkakataon para lumago tayo. Ang mga pagsubok ay nagtuturo sa atin ng pagtitiis at nagiging daan upang tayo ay maging mas matatag. Ang pagtitiwala sa proseso ng Diyos sa ating buhay ay nagdadala sa atin sa isang mas malalim na pananampalataya. Kaya nga po, lahat na nangyayari sa atin, meron pong purpose ng Lord. Lahat sa ating buhay ay ginagamit niya. Hindi aalaw ng Diyos ang mga bagay sa ating buhay, masama man yun o mabuti, kung wala po siyang proteksyon, wala siyang provision sa ating buhay. Sabi nga sa atin ng Romans 8 verse 28. Alam nating lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Sabi nga, alive with purpose. Tayong lahat ay tinawag ng Panginoong Diyos dahil may layunin siya sa atin. Ang bawat sitwasyon na nangyayari sa atin, there is a purpose of God na dapat natin matuklasan. Ang wilderness moments ay maaaring mahirap. Mahirap nating makita ang kabutihan sa mga nangyayari. Pero ang Diyos ay may layunin sa lahat ng bagay. Kahit sa mga mahihirap na sitwasyon, ang pagtitiwala natin sa plano ng ating Panginoon Diyos ay siyang magbibigay sa atin ng pag-asa at kapayapaan. Kaya nga po, laging sinasabi rin ng Panginoon na siya ang magpo-provide. No? Sabi nga ng Philippians 4 verse 19. At buhay na hindi nauubos na kayamanan ng Diyos. At buhat. Sa hindi nauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng iyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sabihin, mula sa Kanya. Sa pagkakataong tayo ay nagugutom sa espiritual o pisikal, anuman ang ating pangailangan, ang Diyos ay nangako na siya ang magbibigay ng lahat ng ating pangailangan. Ang pagtitiwala natin sa kanyang provision ay nagpapalakas sa atin sa harap. Naharapin natin ang anumang wilderness sa ating buhay. Mga wilderness moments na may, sabi nga ay, pananampalataya. Ikalawa, ano yung una? Ang una ay yung, sabi nga, ang disyerto ay testing ground ng pananampalataya. Ikalawa, ang tukso ay laging connected sa identity at provision. Kaya nga, sabi doon ng James, binasa natin, matuwa, huwag kang manghinagpis, pag ikaw'y dumaranas ng pagsubok, dahil yan ay gagamitin ng Diyos na maging tungtungan po para makarating ka doon sa purpose at plano ng Diyos sa buhay mo. Kaya nga po, ikalawa, ang tukso, tutukso tayo. Sige na nga, ay laging connected po yan sa identity at provision natin. Dito makikita po natin doon sa ating main scripture, yung Matthew 4 verse 4, na sinubok ng dyablo ang pagkakakilanlan ng ating Panginoong Hesus. Di ba? Naging tanong niya doon ng dyablo, anak ka ba ng Diyos? Kilala naman niya ang ating Panginoon. Pero
kinwestiyon niya dahil doon sa kanyang panghihina. Parang sa ating din buhay, di ba? Nagiging questionable ang identity natin kapag tayo ay tila ba nagtatampo. Parang ang panalangin natin ay, Lord, bakit kailangan kong masaktan? Lord, bakit kailangan kong maghirap? Lord, bakit kailangan kong danasin ang buhay na ito? No? Ang diablo, pumapasok po. No? Sabi niya, bakit? Kasi susubukin ka niya. Kasi naririnig ka niya na nangihina ka. Parang katulad din natin, Panginoon Kristo. At ang pagsalig ni Satanas, no, ay makikita natin, no, na sabi nga doon ay, ang gusto niya doon ay gawin mo yung sariling paraan. At katulad ng ginawa ni Satanas sa ating Panginoon Kristo, gusto niyang i-deceive, no? Gusto niyang linlangin, na sige nga, kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang batong yan. Mga kapatid, ganun din tayo. Minsan, tayo po ay nasa disyerto. Laging may mga tanong. Sino ka talaga para sa Diyos? Lord, ano ba ang purpose mo sa akin? Bakit mo pinarana sa akin to? Magtitiwala ka ba sa Kanya? Kahit wala ka nakikita. Sa panahon na ikaw ay naghihirap o nasa wilderness moments ngayon, nananatili pa rin ba yung tiwala mo sa Panginoon Diyos? Ginagawa mo pa rin ba ang mga dapat mong gawin sa Panginoon in spite of your situation? O nandoon ka sa excuse moment niyon, scapegoat? Paano tayo magre-response sa wilderness natin ngayon? Bigyan natin ng pag-aaral, no? Physical needs versus spiritual hunger. Ngayon, maraming bread, no? Ano po yung mga bread na ito na tinutukoy ng Panginoon? Ang daming ino-offer ng mundong ito. Ano po itong mga bread na ito? Pera, career, relationships, o yung likes sa social media. Yan yun, di ba? Those are the bread ngayon. Pag marami kang likes, may monetization. Diba? Marami kang kikitain. May mga sponsorship. Diba? Yan yung bread. Pero gaya ng sinasabi ng ating Panginoong Sus, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao. Kahit anong material na bagay ang meron tayo, kung walang salita ng Diyos, parang laging may kulang. No? Most of people, sabi nila, meron na silang bahay, meron na silang kotse, masaya na sila. Pero nung dumating bagay niya, parang kulang pa rin. Now, they were after more money. Siguro mas kailangan ko pa yung pera. Or any material things para maging masaya ako sa buhay. Pero the moment is, wala pa rin yung salita ng Panginoon Diyos. Parang kumisan ang salita ng Diyos, pag napadaan lang, parang, oh, okay, may salita ng Diyos. Alam ko na yan. Hindi ko kailangan yan. Mas kailangan ko ito. No? Kaya nga po, minsan, mayaman ka na, pero may emptiness ka pa rin. Successful ka na sa trabaho, pero stress at anxious ka pa din. Ano ang lesson? Prioritize your spiritual hunger. Maglaan ka ng oras o quiet time. Hindi ibig sabihin doon, pababayaan mo na yung trabaho mo, pababayaan mo na yung business mo. Hindi po yan. Sabi nga, pag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Pwede ka mag-quiet time. Kung ano yung oras na alam mo, hindi ka maaabala. Kasi busy ka eh. Pag nilayan mong Biblia at pananalangin, pakikipag-usap sa Diyos. Mga kapatid, ang bagay nito,
ang pagtatalaga ng quiet time, pagninilay-nilay o meditation sa ating salita sa Bible at pananalangin. Hindi ito religious routine. Na pag sinabi natin kung ano yung panalangin, Ama namin sumasalangit ka, sambahin ng anak, tapos na. No, hindi po ganoon ang gusto ng Panginoon Diyos. Hindi yung tamang pakikipag-usap natin sa Kanya. Lord, salamat, Panginoon. Sa araw na ito, ganito po nangyari sa akin. Alam niyo naman, kita niyo naman. Pero Lord, punan mo ako ng kalakasan, ng spiritual na pangangailangan. At kung ako may nagkukulang, Lord, turuan mo ako. Hayaan mo ko, Panginoon, na maranasan ka. Dahil yung maranasan ng iyong presensya, no, ay higit sa lahat ng anumang bagay sa mundong ito. Kaya nga, di ba, pag tayo nagpupuri, sama-sama tayo nagpupuri sa Panginoon, may pagtalon pa, may pagdurog pa doon sa mga bagay na ginagawa ng dyablo sa buhay natin. Masarap ng feeling. Mga kapatid, hanapin natin ang spiritual bread na nagbibigay ng tunay na buhay. Ang pagkain ng ating spirito na siyang nagpapalakas sa ating buhay. Imagine natin, kung successful tayo sa trabaho na wala tayo sa mundong ito, sa palagay ba natin, maaalala pa tayo ng mga tao sa paligid natin? Maaalala pa rin ba tayo ng boss natin? In a blink of an eye. Maaring 1 buwan, 2 buwan, 2 taon, 3, 4, 5. Hindi naman mananatiling aantayin ka sa pagkawala. They will hire. Sa pamilya natin, maaring ganun din. Pero ang Lord, siya yung forever natin. Ikalawa, God's provision at ano ang dapat nating timing. Sa mga God's provision ba nito, nasaan yung timing natin? Doon sa ating pinag-usapan, dito sa Matthew 4 verse 4, nagutom si Jesus. Sabi nga, pwede niyang gawing tinapay ang bato agad. Pero hindi niya ginawa. And that is that is our timing. No? And that is God's provision. Bakit? Kasi ang provision ng Diyos ay hindi laging instant. Parang magic. Wow, magic. Hindi po ganoon. Minsan, hinahayaan ng ating Panginoon Diyos tayong maghintay sa disyerto para matuto tayong magtiwala sa kanyang timing. Maraming Kristiyano na abala sa lahat ng kanilang ginagawa. Pero dahil napagod na, tumigil na. Mas nag-focus na sa kung saan na inaakala ngayon nila yun yung will ng Lord sa kanila. Pero nawala na sila sa sirkulasyon na kung saan. Sabihin na natin, nawala na sila dun sa iglesia na kanilang kinabibilangan. Pero sinasabi nila sa isip at puso nila, they belong to the church. Pero hindi ka naman nakikilahok. Ibig sabihin, you detach yourself dun sa church na yun. Pwede, halimbawa, nasa abroad ka, pero patuloy naman at constant naman yung pakikicommunicate mo sa church. Sa mga kasama mo. Church is us. Again, hindi you. Us. Ibig sabihin, tayong lahat na naniniwala. Ibig sabihin, meron tayong communication. Meron tayong fellowship. Koinonia. Kaya nga po, koinonia yan. Fellowship. Pakikipag-usap. Hindi pwedeng may koinonia ka sa sarili mo lang. Kaya nga, you cannot live by bread alone. No? Halimbawa, nagpe-pray ka sa trabaho o healing, pero parang walang sagot. No? Sa ganitong mga panahon, tandaan na mas importante ang proseso kaysa sa resulta. Minsan iniisip natin, Lord, hindi mo ako mahal. Lord, hindi mo kami dininig. Pero alam nyo, sa bagay, ang gusto ng Panginoon, yung proseso. Kung paano kanya i-process. Kung paano ka nabago. Hindi dun sa resulta. Kasi,
Pag naging routinary na lang natin ng prayer, parang ATM machine na lang siya. No? Pag ipinasok mo yung card, lalabas yung pera. Minsan ganun yung pagkakilala natin sa Diyos. Hindi siya Panginoon, kundi Panginoon. Kaya nga when we pray, we always ask, Lord, bigyan mo po ako. Tama naman, biblical. Sabi sa the Lord's Prayer. Di ba? Pero nakatuon ka na lang doon sa bigyan mo po ako. There's no process at all. Hindi ka na bago. There is no transformation. Walang metanoia. Kaya nga, di ba, sinabi sa atin sa Romans 12 verse 2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by renewing your mind. Ang Diyos ay provider. Pero ang kanyang goal ay palakihin ang ating pananampalataya. Hindi lang bigyan tayo ng gusto natin. Kaya nga hindi mo dapat ihiwalay yung sarili mo sa church. Kundi dapat ilapit mo yung sarili mo sa church. E paano yung pastor? Wala akong pagkakataon, nasa abroad ako. May online. Umattend ka ng Bible study. At least hindi ka nakadetach sa church. You have fellowship with your pastor, with your colleagues, no? Yung mga kasama natin sa church, mga kapatid natin, your brothers and sisters sa ating church, yan yung pakikisama. Kaya nga ang Panginoon Jesucristo kahit nasa langit na siya eh. Di ba? Hindi niya pinili na nandun lang siya sa langit. Pinili niya maging tao para makasalamuha tayo. Bakit tayo ayaw natin siya makasalamuha? Because when people gather, sabi ng Biblia, 2 or 3 gathers in His name, nandun siya sa presensya. Kaya nga kung ikaw, ilalayo mo yung sarili mo, kaya nga po napaka-importante ng church, lalo sa panahon natin. Dahil ngayon, tayo po ay nasa age ng church age. No? Kaya, your involvement to the church ay mahalaga. Number 3, wilderness. Ano nga ba itong wilderness na ito? Ang wilderness na ito na tinutukoy dito sa ating talakayan ngayon is training ground for victory. Imagine niyo itong wilderness na ito, this is the training ground sa victory. Kaya nga, labanan mo ito. Nakatulad ng ating Panginoong Jesucristo. Imagine niyo kaya, ikaw yung 40 days, 40 nights na hindi kumain. Baka, ano ba yung may hambing natin na gulay dyan? Kangkong? Kailangan, hindi. Ano nga siya, wala nga siya tubig. Nag-ayuno nga ating Panginoon. Anong gulay pwede natin mayala? O sabihin natin, kamote. Ano yung latang gulay? Parang lambot na lambot yan. Hinang-hinayan. Kangkong, ano bang gulay? Ang sasabi natin. No? Kaya nga po, ang disyerto ng ating Panginoon Jesus ay hindi ang panghihina. Hindi niya nilabanan. Hindi niya ginawang excuse na mapapurihan ng Panginoon dahil wala siyang lakas. As in, wala siyang lakas by that time. Laglag siya sa lupa. Pero alam niya yung purpose niya. This is preparation para sa kanyang ministry. Kaya nga kung tayo ay nandun sa wilderness, always come to think, Lord, anong gusto mong ipagawa sa akin? Pagkatapos niyang malampasan ng tukso, bumalik ang ating Panginoong Hesus sa Galilea. Pero ano na yon? What is the result? Luke 4, verse 14. Bumalik sa Galilea si Jesus at sumasa kanya ang kapangyarihan ng Espiritu na pabalita sa mga karatig bayan ang tungkol sa kanya. Amen. Sabi nga doon, full of the Holy Spirit's power. Ano man ang kanyang hawakan, even kahit patay, kaya niyang pagalingin. Kaya niyang buhayin. Because of the Holy Spirit power. And that is the power of the Holy Spirit. Kapag
lumakas ang spirito natin over our flesh. Sabi nga ng Panginoon, you can move mountains to the ocean. Ganun din tayo. Kapag tayo ay nasa disyerto, huwag natin isipin na ito'y parusa. Kundi pagsasanay para sa mas malaking process o purpose ng Diyos sa ating buhay. Yung financial struggle mo, baka training yan para maging generous ka balang araw. Para hindi ka maging Manny Pacquiao. I'm not saying masama si Manny Pacquiao. Sabihin, yung maging boksingero, laging nakatikom ang kamay. Mabuting tao po si Senator Pacquiao. Sa po siya lingkod din ng Diyos. No? Minsan, yung brokenness mo, sabihin mo parang basag na basag ka. No? Broken-hearted, brokenness mo. Baka tool ng Diyos para mag-heal ka at tumulong sa iba. Gusto ng Diyos na maranasan mo bagay niyan para maranasan mo rin kung ano ang pakiramdam ng wala, ng mahina. Para ikaw naman magbigay ng encouragement doon sa mga taong nakararanas ng ganung sitwasyon. Anong dapat po natin gawin? Kapag nasa wilderness ka, tandaan ang tatlong salitang ito. It is written. Sa Tagalog, nasusulat. Kaya nga 3-in-1. 3-in-1, hindi po kape. 3-in-1, that is the 3 nails in one God. 3 person in one God. It is written. Sa Tagalog, nasusulat. Ang Diyos natin ang siyang ating malalapitan. Sabi nga, sa tatlong paraan na ito, kapag kinakabahan ka, basahin natin ang Philippians 4, verse 6 to 7. Huwag kang mabalisa, sabi doon ng Panginoon. Kapag feeling mo na ikaw ay parang tugtog, no? Kinakabahan ka sa sitwasyon mo, paano kayang gagawin mo? Ano sabi doon ng Philippians 4, 6, 7? Okay. Ano ba po? Philippians 4, 6. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, sa halip hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. 7. At ang kapayapaan ng Diyos ay hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikiisa kay Kristo Jesus. Amen. So, do not be anxious. Huwag kayong mabalisa. Kapag feeling mo inadequate ka, no, isipin ang 2 Corinthians 12:9. Ibig sabihin po ng inadequate, no? Yung para feeling mo kulang ka. Parang hindi ka karapat-dapat, hindi ka para dyan, wala yan sa qualification sa'yo, you're disqualified, parang feeling mo rejected ka, no? Sabi sa atin ng 2 Corinthians 12:9. Ganito ang kanyang sagot, ang pagpapala ko ay sapat sa lahat ng pangangailangan mo, lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina, kaya't buong galak kong ipinagmamalaki ang aking mga kahinaan upang lalo kong madama ang kapangyarihan ni Kristo. Ha? Yan po yun. Pagpiling mo, yun. Lord, sapat ang biyaya mo. Hindi mo ko dadalhin sa isang lugar. Hindi mo ko dadalhin dito nang wala akong matututunan. Na hindi ko makikita ang iyong kabutihan. 3, kaya nga it is written, no? Kapag tempted ka, ibig sabihin ng tempted ka, meron kang pagdududa. No?
idasal natin yung Proverbs 3:5-6. No? Ano po yun? 3, 6. Kaya huwag ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang manahan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Sabi doon, trust in God with all of your heart and understanding. Magtiwala tayo sa Panginoon, sa isip, sa salita, at sa gawa. Ilagak natin sa Panginoon ang tiwala. Ang disyerto, mga kapatid, o yung wilderness, ay hindi lugar para mamatay. Para minsan, bakit natin sinabing mamatay? Kasi parang minsan yan na yung wakas ng buhay. No, Lord, kunin mo na ako para wala ka ng purpose sa buhay ko. Bakit nangyayari sa akin to? Hindi ko yun. Kundi lugar ito para matuto tayong mabuhay sa salita ng Diyos. Mga kapatid, dito po ako magtatapos. At sa ating pagtatapos, ang wilderness moments natin ay hindi dead end, kundi divine classroom. Ulitin natin. Ang wilderness moments natin ay hindi dead ends, kundi divine classroom. Kaya nga, pag tayo ay hindi natin makita yung provision ng ating Panginoon o ano pa mang nangyayari sa atin, that is wilderness moment. Ibig sabihin, nasa divine classroom ka. Meron teacher. Sino yung teacher? Ating Panginoon sa Kristo. Bakit siya naging teacher? Tingnan natin yung kanyang ginawa. Sa anumang situation meron ka. Nauuhaw ka, nagugutom ka, nalulungkot ka, nababagabag ka, may sagot ang ating Panginoon sa Kristo. Dito tayo tinuturuan ng Diyos na umasa ng buong buo sa kanyang salita. It is written. Hindi sa ating sariling lakas o plano. Gaya ng ating Panginoong Hesus sa disyerto. Pinapaalala na sa atin na ang buhay ay hindi lang sa pagkain o sa mga bagay na nakikita. Ang tunay na buhay ay nasa pagiging malapit sa ating Panginoon Diyos. Kung tayo ngayon ay nasa disyerto, whether sa finances, relationship, health issue, o emosyon, huwag kang matakot. Ang Diyos ay hindi nagkukulang o hindi man nagkulang sa ating Panginoong Hesus at hindi rin siya magkukulang sa iyo. Why? Kasi nasa iyo na si Jesus. And that is very simple. Dahil tinanggap mo ating Panginoon sa Kristo bilang iyong Panginoon, tagapagligtas, He will never leave you nor forsake you. Tulad sinasabi sa atin ng Deuteronomy, chapter 8, verse 2 and 3. Deuteronomy 8. Yan. Alalahanin ninyo kung paano niya kayo pinatnubayan sa loob ng 40 taon, upang matuto kayong magpakumbaba. Sinubok niya kayo kung susundin ninyo siya. 3. Tinuruan nga kayong magpakumbaba, ginutom niya kayo bago bigyan ng mana, isang pagkain hindi ninyo kilala, ni ang inyong mga ninuno. Ginawa niya ito upang ipaunawa sa inyo na ang tao ay hindi lamang sa tinapay nabubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ni Yahweh. Amen. So kung naranasan natin yun yung tugon ng Panginoon. Ginamit ng Diyos ang disyerto para subukin ang puso ng mga taga-Israel at turuan silang magtiwala. Ganon din ang ginawa niya o ginagawa ng Diyos sa atin ngayon. Magtiwala ka. Kapag nagugutom ka sa pag-asa, si Lord Jesus Christ ang bread of life. Kapag nauubos ang lakas mo, siya ang living water. Kapag naliligaw ka, si Jesus Christ ang ilaw. Mga kapatid, ang disyerto ay hindi lugar ng pagkatalo, kundi lugar ng pagtanggap natin o pakikipagtagpo natin
sa ating Panginoon Diyos. Sa bawat pagsubok, may plano ang ating Panginoon Diyos na hindi Kanya pababayaan. Hebrews 13, verse 5. Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Grabe, no? Medyo masakit yung unang bahagi. Huwag kayong magmukhang pera. No? He will never leave you, never forsake you. Kapag ang ating dahilan ay pera, Hebrews 13:5 ha, alam na. Pero, may kalakip na pangako dun Diyos. He will never leave you nor forsake you. Kaya sa halip na magreklamo, magpasalamat ka sa ating Panginoon Diyos. Sa halip na manghina, magpakatatag ka sa ating Panginoon Diyos. Sa halip na maghanap ng instant na solusyon, mimlay ka sa timing ng ating Panginoon Diyos. Kang mainip. Ilingin natin minsan, Panginoon, sa mga panahong parang disyerto ang buhay ko, turuan mo akong magtiwala sa inyo nang walang pag-aalinlangan. Pakita mo sa akin na ang iyong salita ang tanging tunay na pagkain ng aking kaluluwa. Gamitin mo ang wilderness ko para maging testimony ng iyong katapatan. Kaya sa susunod na mapunta ka sa disyerto o tayo, huwag ka magpanik. Magtiwala ka. Huwag kang matras. Sumulong ka. Bakit? Dahil ang Diyos na nagdala sa iyo sa anumang sitwasyon mo, siya rin ang magdadala sa iyo palabas. Sabi nga sa atin ng Deuteronomy 2 verse 7, for the Lord your God has blessed you in all the work of your hands. Ano ba yung ginawa ng kamay mo? He has watched over your journey through this vast wilderness. Ano man ang kinaharap natin, saan man lugar tayo nandun, kasama natin ang ating Panginoon Diyos. Again, mga kapatid, dito sa ating tinalakay mula sa Matthew 4 verse 4 na pinamagatan natin, the wilderness response, trusting God's provision. Naway napagpala po kayo. At sa puntong ito, nais ko namang ibigay ang aking partner para ibigay ang kanyang reflection para sa ating pinag-aralang ito. God's morning, mga kapatid. Dito po sa ating napag-aralang ito ay pinapakita na lahat po ng tao ay dadaan talaga sa mga pagsubok, yung wilderness na napag-aralan natin kanina. Kapag po tayo ay nasa ganong sitwasyon, tandaan po natin na ang Panginoon po ay laging nasa atin. Tayo ay Kanyang pinapatnubayan basta tayo kikilalanin natin siya at sasampalataya tayo sa Kanya. At sabi din po doon sa napag-aralan natin, tayo po ay lahat ay dumadaan sa iba't ibang uri ng pagsubok. Ito pong mga pagsubok na to, minsan kapag dumadating sa atin, lagi natin panalangin, Lord, tanggalin mo na yung mga pagsubok na to, ayoko nang dumaan sa mga sitwasyon na to. Pero yung pong alisin mo. yung pong mga pagsubok na yon, doon po tayo tumatatag. Yun po yung nagiging lahat po ng yon ay mayroong purpose sa buhay natin. Kagaya po na napag-aralan namin kahapon sa service, sa Sunday service. Mayroong 4 na uri ng tao. Yung best, worst, best, good, worst, at saka bad people. Lahat po ng mga taong yon na mayroong ganong attitude na dumaan sa buhay natin ay mayroong may mga purpose. Doon po tayo tumatatag. Doon po tayo hinuhubog ng ating Panginoon sapagkat kung wala po yung mga yon sa buhay natin, ay hindi po tayo tatatag para tayong isang bata na isang sanggol na aalagaan pa. Hindi po kagaya ng
ibang ng bata na lumalaki na nasa guide ng Panginoon, kahit po na di po ba nung mga bata pa tayo, hindi naman madali din ang buhay, hindi rin naman lahat po ng mga pagsubok na napagdaanan natin may purpose po talaga. Tapos kapag po tayo nanghihina ang ating pananampalataya sa ating Panginoon, doon po nagkakaroon ng kapangyarihan ng kaaway. Kung kahit tayo po ay nanghihina, tayo ay feeling natin, sabi mo kanina, illustration niya yung kangkong, yung yung tayo ay luntatay na, yung parang wala ka ng pag-asa. Lakas. Wala na tayong lakas, ay ang Panginoon po ang nagbibigay sa atin ng kalakasan. Sabi nga po, when you lost your peace, you'll be broken into pieces. The missing piece of peace is Jesus Himself. Amen. Sabi nga po, kung nawala ang iyong kapayapaan, nabibiyak ka sa pira-piraso. Ang nawawalang piraso ng kapayapaan ay si Jesus mismo. So yun po, ang missing piece po na nawawala sa atin kung tayo ay nasa atin na lahat ang layaw sa buhay, nasa atin nakarating na tayo sa minimithi natin, nasa atin na lahat ng mga material na bagay, pero meron pa ring missing piece na nararamdaman natin, may emptiness pa rin. Ang emptiness pong yon ay matatagpuan natin sa ating Panginoon. Pero kung tayo po ay mananahan sa presensya ng ating Panginoon, lagi natin siyang kasama, kahit po salat or hindi natin makuha lahat ng mga material na bagay, meron tayong joy. Sapagkat ang Panginoon po ang nagbibigay ng joy sa bawat isa sa atin. Yun lamang po, basta tayo po ay manatiling naka-inline sa pinapagawa sa atin ng Panginoon, sapagkat kung tayo po ay nasa presensya ng ating Panginoon, hindi po natin mararanasan yung missing piece na wala sa atin. At kung ano man po ang pinagdadaanan natin, kung tayo dadaan sa wilderness, magaan po. Wala tayong, may alalahanin tayo, but kapag isinurrender natin sa ating Panginoon, magkakaroon tayo ng kapayapaan. Ang Panginoon na po ang may pasanin noon. Tayo ay buhat-buhat na ng ating Panginoon. Tayo ay kanyang karga-karga na. Hindi na tayo mabibigatan sapagkat may katulong tayo sa ating pinapasa na wilderness. So, yun lamang po. Mag-ingat po tayong lahat. God bless po. Aram ako niyan. Ganda na, no? Sabi nga doon, when you lost your peace, you'll be broken into pieces. The missing piece of peace is Jesus Himself. No? Maganda, no? Ating Panginoon Diyos, ang missing piece. Lagi kung tayo ay dumarating sa mga bagay na. Okay? Mga kapatid, tunay nga na napakasarap pag-aralan ng salita ng Panginoon Diyos. At ngayon naman, i-acknowledge natin ang ating mga kapatid via online. Tayo po ay una sa ating monitor, no, dito sa comment section. Ang nakikita kong unang pangalan na nandito. Ating nakasama, pinangunahan po tayo mula sa Pampanga, no, mula dito ay kasama po natin muli si Ate Cindy Mercado, no. Ingat diyan, ate. Okay? At ganun din si Nanay Goyi, no? At kahapon kasama namin ang kanyang magandang lalaking anak, no? Si Joseph, no? At purihin ng Panginoon Diyos. Yan. Diyan sa Bulakin Chaong, nandiyan po kasama natin si Nanay Goyi. At syempre Bulakin Chaong pa rin po kasama natin si Nanay Marta, no? Artiliaga, ano, buong angkan. Yan. Sabi nga po, God's morning sa lahat. Sabi nga doon, no? Kagalingan ni Joseph, amen, no? Yan ang anak ni Ate Goyi, ni Nanay Goyi. Yan. We pray din natin mamaya. Yan, kagalingan ng ating kapatid na yan. At ganun din, sama rin natin ngayon ang ating si Nanay Winnie Patual mula po dyan sa Villa Escudero. Kasama rin po natin. At yan. Ayan, prayer request din.
na ni Nanay Goyi para kay Chakinay at kay Nanay Gloria Alejandrino. Yan, prayer request din natin. At mula naman po sa bayan ng Liliw, Magigiliw, ang lagi rin nating kasama si Nay Edna Rosena at ang kanyang buong angkan. Kagalingan din para kay Kuya Victor, sabi nga ni Ate Goying, yan. Kay Kuya Victor Dalangin, kagalingan din ni Jezebel Cosico. Ayan. At mapagpalang umaga po. Yan. At sino pa? Okay. At prayer request din para sa operasyon ni Nanay Lina, sa kanyang yan, para sa kanyang paningin. At yan, kay Kuya Chris Artillaga. Yan, kagalingan din. Yan. Yan, kasama rin po natin. Hindi ko lang alam kung nasaan lugar si Brother Arthur ngayon. Kasama natin. Kasama rin po natin. Pero baka kung saang dagat, sila man. Bro, kung saan man kayo. Nasa Europe o saan man. Kasama rin po natin ngayon si Brother Arthur. Yan. At ang buong Tanyo family. Sabi nga. Ayan. At si Brother Prince. Yan. Talavera family, mula dito sa San Pablo, kasama rin po natin. Yan. At siyempre ang aking magandang pinsan, yan, si Ate Judith Brigule Chua. Yan. Ang mula po sa Cotabato City. Ito prayer request naman kay Nay Winnie para kay Corazon Madriaga. Yan. Mula naman po sa Bacolod, kasama muli natin si Kuya George Pios, at ang buong Pios family. Okay. Ayan. At prayer ng protection para kay Gabi at kay Kate, kay Kate ba ito? Kate, Ayan, kay Kate. Okay. Ayan, sabi nga ni Nay Winnie, tunay pong napakasarap magpuri sa Panginoon. Amen. Ayan. At kasama rin natin ang future engineer ng Azucena, si PV, si Paul Azucena. Yan, ang ating mga future engineer. Yan. Kasama rin natin si Ate Lilibet Chua, siyempre ang aking pinsan mula dyan sa Alamada, Cotabato. At siyempre ang aking magandang nanay, mula po sa angkan ng Getgano Mercado. Yan, kasama natin ang aking nanay, Corazon, dyan sa Santa Rosa, Laguna. Yan, God's morning. Sabi nga, happy birthday. Bukas pa po ang birthday ni Mama, Nay Winnie. Yan, okay. Yan, at sa lugar ulit ng San Pablo, kasama rin natin ang Nunoso family. Yan, pangunguna ni Tinela. Sabi nga ni Ate Marta, to God be all the glory. Amen. Sabi yan, salamat po Nanay Goyi sa inyong prayer din. Salamat. Sabi nga dito, salamat pero sa Diyos po ang kapurihan. Yan. Yan, to God be all the glory. Amen. At yan, kasama rin po natin ang ating Kuya Chris, nasa Bulacan, Chao. Good morning po, Kuya. And that's all, mga kapatid. At parang nakita ko kanina si Ate Carmeline. Baka nawala lang. Pero parang nakita ko ang opening pa lang nandito. Baka nawala ng signal. Anyway, so ganun pa man, tayo po ay manalangin. Let's pray. O manaming Diyos na makapangyarihan. Muli, salamat Panginoon sa aral na ito na iyong ibinukas, ipinakita, at itinuro sa amin. Kami po ay nagpapasalamat sa aral na ito at bigyan mo po, Panginoon, ng kaganapan sa aming buhay. Ang bawat salita na aming napakinggan sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu na siyang nagturo sa amin, siyang nagpaalala sa amin. Tunay nga po na napakabuti ng iyong layunin sa aming buhay. At pinapakita po ng aral na ito na ang pagiging Diyos mo at kaganapan at katagumpayan sa aming buhay ay tunay nang naganap na.
at nagaganap pa sa aming buhay. Turuan mo kami, Panginoon, na ito'y aming malakaran, aming panghawakan, at patuloy naming gamitin sa anumang uri ng wilderness in our life. Salamat, Panginoon, na sa pagkakataong ito ay patuloy mong ipinibigay ang iyong pangako. Even kahit kami ay kulang at kami ay nagkakasala. Kaya kami, Panginoon, ay we repent to all the sins that we committed. And patuloy ka, Panginoon, na maghari sa aming buhay. Turuan mo kami na isang maging mabuting Kristiyano na nagtitiwala sa iyo. Isang mabuting tagasunod mo na magbigay sa amin, Panginoon, ng kalakasan upang maibahagi rin namin, Panginoon, at maging ilaw kami sa mundong ito. Salamat, Panginoon, sa lahat ng ito at sa lahat ng aming mga kapatid na nabanggit na may karamdaman, Panginoon. Kami po ay nagpapasalamat ng iyong katagumpayan. At katulad ng aming pag-aaral na ito, Lord, walang imposible sa iyo. Kaya mong pagalingin, i-provide ang anumang pangangailangan sa aming buhay. At bigyan mo kami, Panginoon, ng kalakasan ng pagtitiwala sa lahat ng aming iniisip, lahat ng aming nararanasan, sinasabi at ginagawa upang ikaw ay mabigyan namin ng kaluguran. At sa sandali na kami, Panginoon, ay natatalima sa mga daang ito, ibalik mo kami at tuwirin mo kami, Panginoon, sa landas. At gamitin mo, Panginoon, ang pagkakataon ng pag-aaral na ito na ipaalala, Panginoon, sa aming sitwasyon ang anumang hamon ng buhay ay ikaw ang Diyos na siyang nagbibigay ng kaganapan at nagpupuno sa lahat ng ito. Again, O God, salamat po sa lahat ng provisyon, kagalingan, pag-iingat, at sa lahat ng pangangailangan na kinakailangan namin upang sa pagpupuno mo na ito, Panginoon, patuloy na magpatunay, Panginoon, ng kaganapan sa aming buhay. Again, O God, we thank you and praise you. And this our prayer in the name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ has risen. Christ will come again. And together, we are for Christ again. God's morning, everyone.